Salisha anak, makikisuyo nga ako. Ilako mo itong gulay tsaka itong isda na nahuli ng ama mo. Napangiti si Salisha nang marinig ang boses ng kanyang inay. Agad siyang lumabas sa silid niya at pinuntahan ito. Inay, maaga po ba kayo nga alis? Hindi naman po kayo ganitong oras pumapasok sa trabaho ah. Pasensya ka na anak, ang ama niyang sumagot. Ngayon kasi ang dating ni Don Rafael, mananatili raw ito sa lugar natin, sa may hasyenda niya. Sa ilang taon ba naman palaging caretakers lang ang nag-aasikaso sa malaking lupain niya. Sa wakas ay naisipan na niyang manatili rito. Mawawala ng paghahari-harian ni Ruben. Si Ruben ay ang caretaker sa lupa ng amo ng kanyang mga magulang. Palagi itong malupit sa mga trabahador, kasama na roon ang ama niya. Kaya ganoon na lamang ang saya nito. Sabi ko naman kasi sa inyo, amang, inay, sinulipan niyang mga ito. Maaari naman ninyo silang ireklamo kay Don Rafael eh. Sandali, si Don Rafael ba matanda na po? Ikaw na bata ka. Natawa ang kanyang inay. Ang Don Rafael ay 35 pa lang, 10 taon ng tanda sa iyo iha. Matanda na bang 35? Parang hindi naman po masyado inay. Naiiling niyang sagot bago inayos ang ilalako niya. Ako na hong bahala rito. Basta inay, kapag may bakanting trabaho, gusto kong pumasok sa inyo. Ikaw na bata ka, pasaway ka talaga. Naiiling ang kanyang ama. Masisira lamang ang balat mo doon at saka ayaw naming nagbubungkal o nagtatanim ka. Sapat na sa amin na ikaw ang maglalako sa mga paninda natin. Napabuntong hininga na lamang si Salisha bago tumango. Ayaw talaga siyang payagan ng kanyang magulang na magtrabaho ng iba. High school graduate naman si Salisha, kaya lang ay hindi nakapagkolehiyo dahil kapos ang pangmatrikula. Napagkasunduan na lamang nilang magpapamilya na mag-ipon muna, pagkatapos ay babalik siya sa pag-aaral. Ngunit para kay Salisha, nais na lamang niyang tumulong sa kanyang pamilya. May 2 pa silang high school na pinag-aaral, kaya mukhang matagal na matutupad ang sinasabi ng kanyang amang at inay. Ate, maglalako ka? Kusot ni Benji ang mata nito na kagigising lamang. Oo, kaya naman mag-asikaso ka na at maaga pampasok mo. Ang kapatid mong si Billy hindi mo pa sinabay gisingin? Kambal ang kapatid niya habang siya naman ang nag-iisang babae at panganay. Gising na ako ate. Napangiti siya. O sige na, mag-almusal na. May tuyo akong niluto tsaka noodles. Mamaya mukhang masarap ang ulam dahil may ilalako akong paninda. Paniguradong marami rin ang papakyaw sa paninda ko. Natawa na lamang ang kambal. Alam kasi ng mga ito na puro kalalakihan lang din ang suki niya. Hindi sa pagbubuhat ng bangko ngunit binansagan talaga siyang ganda dahil sa malaanghel daw niyang mukha. Napakaamraw kasi nito at palaging nakangiti. Gulay! Isda! Binaybay ni Salisha ang daan patungo sa baryo kahit napakainit. Morena naman siya at wala na siyang iitim pa. Patawid na sana siya nang may kotseng huminto sa gilid niya. Saan dito ang hasyenda ni Don Rafael? Tanong ng lalaking nakasunglasses pa. Nakasakay ito sa kulay itim na kotse. Unahan pa ho, sagot niya. Bili ka na nitong... Umandar na ito kaya napasigaw na lamang si Salisha. Buisit na turista. Hindi na nga nagpasalamat, hindi pa bumili. Nagulat na lamang siya nang bigla itong huminto. Bumaba ang matangkad, nakasunglasses at gwapong lalaki. Sa palagay niya ay turista nga, may lahi kasi sa mukha pa lang nito. Magkanong lahat ng yan? Tanong nito na ikinangiti niya. Bibili ka? Salamat naman, pero kung lahat ito, baka nasa 5,000 po. Hindi naman na siya nito pinatapos. Bigyan mo ng 10,000 babaeng yan. Utos nito sa tauhan nito ang nagpapayong sa lalaki. Malaki ho ang 10,000, 5,000 lang ho ang paninda ko. Nais sana niyang habulin ng lalaki ngunit nadapa pa siya. Kapag minamahalas ka nga naman, bulong niya. Ang paninda ko, sa'yo na to. Pahabol pa niya kahit na nakasubsob pa sa daan. May kamay na umabot sa kanya. Careful miss, keep it. Mas mukhang kailangan mo. Salamat sa pagtuturo ng direksyon. Wika pa nito bago bumalik sa kotse matapos siyang maitayo.
Pigil na pigil ang tawa ng tauhan ni Rafael na si Carlo. Kanina ka pa nagpipigil ng tawa mo, bakit ba? Hindi na niya ito natiis. Boss, ang lampa kasi ng babaeng napagtanungan mo. Pinagkamalan ka pang turista, hindi niya alam ikaw mismo si Don Rafael. Baka sadyang hindi lang niya talaga ako kilala. Hindi naman lahat ng tao kilala ko at mas gusto ko nga ang ganun. Tungkol sa pagiging lampa niya. Tama ka, may pagkaengot nga ang babaeng yun. Sang-ayon niya kay Carlo. Pero boss, maganda. Mukhang anghel. Napakaamo. Hindi na kumibo si Rafael. Isinandal na lamang niya ang kanyang ulo sa upuan at mariing pumikit. Ilang minuto lang, nakarating na sila sa hasyenda niya. May mansyon na nakatayo sa malawak niyang lupain. Bilang rest house niya, agad siyang sinalubong ng mayordoma na asawa ni Ruben. Si Ruben ang caretaker niya sa kanyang lupain. Napasulyap naman siya sa dalagang nakatabi sa mayordoma. Sino siya? Sa pagkakaalam ko, ikaw at ang asawa mong si Ruben lang na mamahala rito. Tanong niya. Don Rafael, anak ko po siya, si Katya. Pakilala ng mayordoma kaya napatango na lamang siya. Malinis na po ang lahat, maging ang silid na gagamitin niyo ng mga tao mo, sir. Sige na, magpahinga na kayo, Carlo. Utos niya kaya naman nagpaalam na ito. Maging ang isa pa nitong kasama. Dalawa lang naman ang taong kinuha niya na sasama sa kanya dito sa hasyenda. Si Ruben pala. Nasa pataniman po, Don Rafael. Nagbabantay ng mga trabahador. Tumango siya bago umakyat na sa hagdan patungo sa silid niya. Master's bedroom ang sa kanya, kaya naman talagang malaki ito. Ayaw din kasi ni Rafael sa masikip na lugar. Bata pa siya nang makapunta siya rito. Buhay pa ang magulang niya. Ngunit ngayon, siya na lamang ang bumalik at wala na ang mga ito. Habang ang tatlo niyang kapatid ay nasa ibang bansa na, may sarili-sarili na ring mga buhay. Binuksan niya ang bintana kung saan lagos na sa veranda niya. Tinanaw niya ang malawak na lupaing sakop niya at hinayaang dumampi sa kanya ang masarap na simoy ng hangin. Ito ang katahimikang matagal na niyang hinahanap na dito lang pala sa kanyang hasyenda matatagpuan. Naiiling na umuwi si Salisha. Nagdadalawang isip sa kanyang 10,000 ibinigay ng lalaking turista. Kaya naman hindi niya ito ginastos. Tsinaga na lamang niyang ilako ang paninda hanggang sa maubos ito. Pag uwi niya, ay agad siyang nagluto ng magiging ulam nila sa gabi. Nakapagligpit na rin siya. At habang may ginagawa ay iniisip pa rin niya kung anong gagawin sa pera. Ibalik niya kaya ito sa may-ari. Pumunta ito sa hasyenda ni Don Rafael. Kaya paniguradong nando doon pa rin ito. Agad siyang nag-ayos bago umalis sa bahay. Bahala nang mapagalitan ng kanyang amang, ngunit ibabalik niya ang perang basta nalang ibinigay sa kanya. Nakapasok na siya at balak na sana niyang mag-doorbell sa mansyon nang bigla niyang makita ang turista na palabas na. Buti nandito ka pa. Tuwang-tuwa pa siya. It's you again? Takang-taka ito. Here's your money. I don't need money. Hindi mo naman kasi nakuhang paninda ko. Konsensya ko pa to. Eto na, ibabalik ko na ho. Ibinigay niya ito sa lalaki. Salisha? Hello, Aling Grace. Ibinalik ko lang ho itong pera sa turista ninyo. Nakangiting sabi pa niya. Salisha? Sinong turista? Hindi turista si Don Rafael. Siyang may-ari nito. Nanlaki ang mata ni Salisha at napabaling sa lalaking tinatawag niyang turista. Galit na tiningnan siya ni Aling Grace. Ito ay ang asawa ni Ruben na nagmamata pobre sa mga magulang niya. Ay, hindi ko naman ho alam na siya po pala si Don Rafael. Nahihiyang sagot ni Salisha bago napaiwas ang tingin. Pasensya na po. Sa susunod kasi, aalamin mo. Para naman hindi ka padalos-dalos na magsalita. Makakarating to sa iyong mga magulang. Grace, that's enough. She didn't do anything. Sinabi niyang hindi niya ako kilala. And that's it. Walang big deal sa ginawa niya. And the money? Sinulyapan siya ni Rafael. Keep it. Lumikot ang mata ni Salisha. Naku Don Rafael, hindi ho ako kumukuha ng pera na hindi ko naman pinaghirapan. Ganito na lang. Nakapangalumbaba ito habang nag-iisip. Dalhan mo na lang ako ng paninda mo na sapat sa 10,000 na ibinigay ko. Mas maganda nga yun. Agad siyang sumagot. Sige ho, salamat at pasensya na ulit Don Rafael.
Pasensya na rin po, Aling Grace. Maging sa mayordomang si Grace ay humingi siya ng pasensya kahit pasukal pa sa kalooban niya. Simpleng bagay lang naman kasi ay nais pa nitong palakihin at kahit naman hindi ito magsabi sa magulang niya ay talagang may balak siyang sabihin ito. Naiiling na umuwi si Salisha. Samantalang si Rafael ay napangiti na lamang sa dalagang si Salisha. Hindi kasi niya inaasahan na ibabalik nito ang 10,000. Don Rafael, binigyan mo siya ng 10,000? Napakalaking halaga. Curious na tanong ni Grace. Tinuro niyang daan kung saan ang hasyenda at binili ko rin ang paninda niya. Alam mo Don Rafael, itong anak kong si Katya, masipag din sa pagtatanim at saka naglalako rin. Napasulyap siya sa tinutukoy nitong babae. Ito ay ang anak nila ni Ruben. Ngumiti ito sa kanya kaya naman napatango na lamang siya. Lalabas na lamang muna ako. Samahan mo muna si Don Rafael, Katya. Utos pa ni Grace na tinanggihan na lamang niya dahil mas nais niyang si Carlo na lamang ang isama. May tao na akong sasama sa akin, sagot niya bago lumabas na. Nagtungo siya sa parte ng lupain niya na tinataniman na. Nakita niya si Ruben na nakamasid sa mga trabahador. Don Rafael, ikaw pala. Agad itong lumapit sa kanya. Kamusta naman ang pataniman? Simpleng tanong niya. Anong oras na? Hindi pa ba magmemeryenda? Oo nga boss, parang pagod na sila. Sang-ayon ni Carlo. Sinusulit lang natin Don Rafael ang pasahod. Pagmeryendahin mo Ruben, utos niya. Opo, Don Rafael, masusunod ho. Sagot nito bago tinawag ang mga tao. Don Rafael, may mag-asawang lumapit sa kanya. Alam naming hindi mo kami tanda ngunit ikaw ay tandang-tanda namin. Hindi ko tanda ngunit may nasabi si Daddy na naging kaibigan siya rito. Sagot niya sa mag-asawa. Kami ho iyon Don Rafael. Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ng inyong mga magulang. Pasensya na't hindi kami nakapunta sa kanilang huling hantungan. Pinapasabi niya na bago siya mamatay ay maraming salamat daw sa pagkakaibigan ninyo. Don Rafael, silang matagal na rin dito sa hasyenda. Sabat ni Ruben. Tama ba ang pagpapasweldo sa inyo? Tanong ni Rafael sa mag-asawa ngunit agad na sumabat si Ruben. Abay oo naman Don Rafael, sapat na sapat ang pasweldo sa lahat. Mabuti naman, at kung may kailangan o may problema, maaari kayong lumapit sa akin dahil nandito na ako. Bilin pa niya na tila ba ikinatuwa ng mag-asawa. Tulala si Salisha dahil sa hindi maalis sa kanyang isipan ang kahihiyang ginawa niya. Salisha, nailako mo bang lahat? Napasulyap siya sa magulang niyang kadarating lang. Inay, amang, nakita ko na po si Don Rafael. Pinagalitan pa nga ako ni Aling Grace. Napaka-big deal sa kanila eh. Hindi ko nga kasi kilala. Paliwanag niya. Umiwas ka na lamang sa gulo. Iwasan mo si Don Rafael dahil alam mo namang mainit ang mata sa atin nila Ruben. Baka isipin pa'y nagpapapansin ka. Ang anak nilang si Katya, mukhang balak ibugaw kay Don Rafael. Napakunot noo si Salisha. Napakasama talaga ng ugali ng mag-anak na yon. Sige ho, at ipapakisuyo ko na lamang kay Billy ang panindang pinakyaw ni Don Rafael. Sagot niya, bago na pailing. Sa ilang araw na pamamalagi sa hasyenda, maayos naman ang lahat para kay Rafael. Hinihintay rin niya ang dalagang si Salisha. Nadalhan siya ng ipinangako nito. Don Rafael, may naghahanap po sa inyo. Wika ni Grace na agad niyang ikinatayo. Iniisip niyang si Salisha ito, ngunit hindi pala. May dala rin itong mga gulay at maraming seafoods. Don Rafael, ako po yung kapatid ni Ate Salisha. Ako po si Billy. Nakipagkamay ito. Ito na ho pala yung pinapabigay ni ate. Maraming salamat daw po. Bakit hindi siyang naghatid sa akin? Tanong niya. Sabi po kasi niya may gagawin pa daw po siya. Napasulyap ito kay Grace na nakikinig. Akong Grace, kamusta po? Bati pa nito sa mayordoma. Pakisabi na gusto ko siyang makausap kaya puntahan niya ako rito. Utos niya kay Billy na agad naman itong sinunod. Inabot ni Rafael ang basket kay Carlo. Ipaluto mong lahat, ipamerienda mo sa mga tao. Utos niya. Pumasok na siya sa kanyang silid. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Salisha sa kanya. Boss, mukhang interesado ka sa babaeng yun ah. Pasimpleng napasipol pa si Carlo.
Imbis na sumagot ay nagtanong siya. Pwede mo ba akong gawa ng hidden CCTV na nakalagay sa isang maliit na teddy bear? Boss, yakang-yaka yan. Bakit boss? May nais ka bang subaybayan? Si Salisha. Gusto ko lang malaman ang mga ginagawa niya sa bahay nila. Gawan mo ako at ilagay mo sa silid niya. Dapat walang makakakita at hindi dapat niya mapansin. Basic lang boss. Bukas na bukas lang ay nakasetup na yun sa silid niya. Sagot ni Carlo na ikinatango naman niya. Salisha really caught his attention. May mga nais siyang malaman sa dalaga, lalo na sa personal nitong information. Ngayon lang siya na humaling sa isang babae. Nandito na ho si Salisha. Wika ni Grace nang kumatok ito. Pinapasok ko na Don Rafael. Pakisabi hintayin ako. Bili niya bago nag-ayos muna. Kabadong malala si Salisha. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya dahil sa biglaang patawag ni Don Rafael. Kasasabi lang ng magulang niya na dumistansya ngunit eto na naman siya. Don Rafael, bakit po napatawag ninyo po ako? Agad niyang tanong ng masilayan ito. Nakapamulsa ito. Maaari mo ba akong samahang mamasyal? Nais kong maglibot. Kamuntikan pang atakihin sa puso si Salisha. Ito lang naman palang nais. Don Rafael, si Katya ay maaari kang samahan. Sabat ni Grace. Oo nga naman po Don Rafael. Sang-ayon niya habang nagkakamot sa ulo. It's fine. Si Salisha na lamang. Grace, pakilinis na lamang ang silid ko. Utos nito bago lumabas na. Kitang-kita ni Salisha ang matalim na titig ni Katya sa kanya. Malamang ay dahil ito sa inggit. Napabuntong hininga na lamang siya bago sinundan na si Don Rafael. What do you do for a living? Tumutulong ho ako sa pamilya ko. Sagot niya bago napasulyap sa dalampasigan. Pasensya na ho talaga sa nangyari ha. Hindi ko ho inaasahang ikaw pala si Don Rafael. Akala ko nga'y matanda ng may-ari ng hasyenda eh. Nakita niyang natawa si Rafael. Don Rafael, siguro hindi mo ito alam pero sasabihin ko na ho ah. Nahihirapan na ho ang mga trabahador niyo at si Manong Ruben ang mas nakikinabang. Hindi sapat ang sweldo nila at matapobre pa ito. Sinasabi ko po ito kasi damay ang magulang ko sa pahirap. Kita niyang nakuyom ni Rafael ang kamao nito. Agad na ipinatawag ni Rafael si Ruben at Grace, maging ang anak nitong si Katya kay Carlo. Ayaw na ayaw niyang sinasamantalang kabaitan na ibinibigay niya. Kaya ang sinumbong ni Salisha ay hinding-hindi niya mapapalampas. Don Rafael, pinapatawag niyo raw ho kami. Si Ruben ang nagtanong. Tumango siya bago nagsindi ng sigarilyo. Ruben, sa tagal mong caretaker sa lupain ko, malaki na ang tiwala ko sa iyo. Sa inyo ng pamilya mo. Sumulyap siya sa asawa nitong si Grace. Pero bakit tila ba lumalaki yata ang ulo ninyo? Don Rafael, ano ho bang pinapatungkulan nito? Hindi ho ako sisira sa inyo. Malaki ang pasasalamat ko sa tiwalang ibinibigay niyo sa amin. Gusto kong umalis ka na sa pagiging caretaker. Si Grace ay mananatili sa pagiging mayordoma rito sa mansyon ko, kasama ang anak ninyo. Ngunit hindi ko na ipapahawak sa iyong pamamahala sa lupain ko. Bukod sa may nakarating sa akin na balita, ay hindi ko na rin naman kailangan pa ng caretaker dahil nandito na ako. Maaari na kayong mag-uwi ng anak mo, Grace. Baling pa niya rito. Salamat sa serbisyo mo, Ruben. Sumenyos na siya kay Carlo na palabasin na si Ruben. Don Rafael, sino nagsabi ng balitang yan sa inyo? Huwag naman sana kayo maniwala agad. Ruben, tapos na ang usapan. Ayokong humaba pa ito. Hindi ako nagbitaw ng masasakit na salita. At ang perang nakulimbat mo, ay wala na akong planong pabayaran. Kahit papaano, kinukonsidera ko ang nagawa mo sa lupain ko. Mang Ruben, pasensya na pero makakalabas ka na. May gagawin pa si boss. Aling Grace, balik na ho sa trabaho. Si Carlo na ang nakiusap sa mga ito. Hindi na ito pinansin o tinapunan man lang ng tingin ni Rafael dahil ayaw niyang magalit. Iba kasi ang ugali ni Rafael kapag talagang galit siya at alam yun ni Carlo. Boss, nakalabas na si Mang Ruben at sa tingin ko may sama siya ng loob sa biglaang pagtanggal mo. Habang si Aling Grace ay walang imik na bumalik sa trabaho. Mabuti naman, mas magandang ganun na lang kesa makarinig siya ng salita sa akin na hindi niya malulunok. Walang emosyong sagot niya. Pero boss, ano bang dahilan? Maging si Carlo ay nagtataka.
Pinahihirapan at niloloko niyang trabahador. Sinabi sa akin ni Salisha, kasamang magulang niya sa pinahihirapan ni Ruben. Naniwala ka kagad, boss? Sa malanghel niyang mukha sa tingin mo, magsisinungaling siya? At isa pa, pansin ko na rin kay Ruben yun. Don't question me, Carlo. Seryosong sagot niya. Pasensya na ho, boss. Nagulat lang ako. Nga pala, boss, yung hidden camera na pinalagay mo sa bahay ni Salisha, ayos na. Maaari mo na itong magamit ngayon. Inabot nito ang laptop sa kanya. Naka-install na dito, boss. Good job, makakaalis ka na. Iwan mo na ako. Utos niya agad naman itong sinunod. Salisha. Alam niyang pagagalitan siya ng kanyang ama, kaya naman natatakot siyang lumabas sa kanyang silid. Lumabas ka na, may pag-uusapan tayo. Amang, sinabi ko lang naman ho ang totoo. Pagkakataon na niyang malaman ang ginagawang kabalastugan ni Mang Ruben. Katwiran ni Salisha kahit na wala pa mang sinasabi ang ama niya. Hindi ba't sinabi kong huwag kang didikit kay Don Rafael? Mahirap na't baka pag-initan ka. Totoo lang naman ho ang sinabi ko. At saka amang, ano namang masama? Kinakausap lang naman ako Hindi naman ako maaaring maging bastos. Iwasan mo na lang magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Don Rafael. Dahil ayokong pagpiestahan ka ng chismis dito. Seryoso ang ama niya. Yun lang naman po ang ginawa ko. Sinamahan ko lang siya. Wala naman pong ibang dahilan. Naiiling na pumasok na si Salisha sa kanyang silid. At isa pa, masyadong matanda sa kanya si Rafael. May balbas din ito. Bagay lang naman sa kanya kaya lang ay wala talaga siyang pagnanasa o mali siya para sa lalaki. Malabo rin na magka-interes ito sa kanya dahil mahirap lamang sila. Kaya ano bang inaalala ng kanyang ama? Totoo palang natanggal na si Ruben sa pagiging caretaker? Napakasakin kasi. Dapat lang naman noon pa no. Bilib ako sa taong nagsabi kay Don Rafael. Kung makikilala ko siya, baka bigyan ko pa ng pabuya. Mga marites, baka marinig naman tayo nila Ruben ito. Mapag-initan pa tayo. Nakikinig lang si Salisha habang namimili sa tindahan at may nagchichismisan ng mga marites. Tama ang ama niya. Mabilis nakakalat ang balita kahit anong tago mo rito. Napailing si Salisha bago akmang aalis na upang bumalik sa bahay at magluto ng masalubong niya, si Katya. Pinagtitinginan nito ng mga tao. Oh, anong tinitingin-tingin nyo? Artista ba ako Mga ambisyosang chismosa? Palibhasa gustong umangat kaya sinisiraan ng papa ko. Inirapan pa sila nito. Katya, baka naman kasi concern lang yung nagsabi kay Don Rafael. Totoo lang naman kasing may pagkamahigpit si Manong Ruben sa mga trabahador na gaya lang din naman niya. Nagsusumikap. Maayos niyang paliwanag. Hindi kasi matiis ni Salisha na baliwalain lang ang paniniwala ni Katya. Ano ka mo? Trabahador? Bobo ka ba? Caretaker ang papa ko. Kanang kamay ni Don Rafael. Hindi na bali kung anong isipin niyo. Basta nandoon pa rin ang mama ko dahil ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya. At kayo ng pamilya mo? Bumaling ito sa kanya. Dapat lang nababaan ang sweldo nila dahil ang kukupad. Ikaw bang amo nila? Hindi naman, di ba? Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ng magulang ko, Katya. Maayos silang nagtatrabaho. At isa pa, hindi mo mapipigilan ng mga tao na magsalita dahil may bibig naman sila. Pangatwiran niya. Alam mo, tanga ka rin ano? Kapag ako naging asawa na ni Don Rafael, unang-una kong patatalsikin ay ang magulang mo. Madiing wika ni Katya na tinawanan ng mga nakarinig. Good luck sa'yo. Sana mangyari nga. Naiiling na lamang nasabi ni Salisha bago bumalik na sa kanilang munting tahanan. Nasa trabaho pa ang magulang niya, habang ang dalawa naman niyang kapatid ay nasa eskwela pa. Mamaya pang uwi ng mga ito. Matapos lamang magluto ay nainitan si Salisha kaya naman naligo na muna siya. Nasa labas ang banyo nila. Nagdala na lamang siya ng tuwalya na pangtapal sa kanyang katawan bago sa silid niya dumiretso. Katatapos lamang maglibot ni Don Rafael sa lupain. Kinausap niya ang ama ni Salisha kung nais ba nitong mamahala sa lupain ngunit tumanggi ito sa alok niya. Ipiniliwanag nito na ayaw nitong may maging lamat sa kanila ni Ruben at nirerespeto pa rin niya ito dahil sa magkakabaryo ang mga ito.
Hindi na siya nagpumilit pa kaya nagdesisyon siyang hindi na lamang talaga manguha ng mamamahala dahil nandito naman na siya. Pumasok na muna siya sa mansyon. Nagpakuha siya ng tubig kay Grace bago pumasok sa mini office niya. Binuksan niya ang laptop upang tignan ang ginagawa ni Salisha. Ngunit kakaibang imahe ang bumungad sa kanya. Nakita niyang hubad na dalaga. Sa tingin niya ay naligo ito at nagbibihis na. Ngunit ganito ba talaga ito? Naguhubad sa silid habang naghahanap ng masusuot? Don Rafael, ito na ho ang tubig. Agad na isinara ni Rafael ang laptop at sumagot. Salamat, makakaalis ka na. Utos niya. Paglabas nito ay agad niyang inubos ang isang basong tubig. Nakaramdam siya ng init. Mariin siyang napapikit bago muling binukas ang laptop. Napatitig siya sa maganda at nakakaakit na katawan ng dalaga. What am I gonna do with you? Takang tanong ni Rafael habang nakatitig lamang sa dalaga. Hapon na dumating ang magulang niya at ang kambal. Inasikaso niya ang mga ito dahil ito naman ang ginagawa niya sa araw-araw. Inay, bukas po kaya ay maglalako ako sa labas ng gulay? Pwede naman anak, sulitin mo at kapag nag-anihan mura na naman ang gulay dahil isa tong hasyenda ni Don Rafael sa pinakamalawak dito sa atin. Sige po. Naalala ni Salisha ang nangyari kaninang sagutan sa pagitan nila ni Katya. Inay, alam mo ba na nakasagutan ko si Katya? Hindi matanggap na wala na si Mang Ruben sa pagiging caretaker. At anong sinasabi niyang kanang kamay? Sa pagkakaalam ko, may bantay si Don Rafael. May bantay nga, siya si Carlo. Anak, umiwas ka na lamang sa gulo. Mahirap kalaban niyang sila Ruben. May kakayahan silang tapakan ng pagkatao natin. Dahil sa pagiging sakim nila, ay umasenso na. Alam mo ba na, inaalok ako ni Don Rafael na maging tagapamahala sa lupain niya? Pero tinanggihan ko. Paliwanag ng kanyang amang. Sayang naman po. Wala naman po tayong dapat ipag-alala dahil kasalanan naman ni Mang Ruben na naging sakim siya. Totoo lang naman ang sinabi ko. Alam mo, kahit totoo pa ang sinabi mo ay hindi pa rin maiwasan na pag-initan tayo, lalo ka na. Sinasabi ko sa iyo, Salisha, kapag ikaw napahamak, makakapatay ako. Banta ng kanyang ama. Kahit matanda na ako, lalabanan ko sila. Kaya umiwas ka sa gulo. Naiintindihan mo ba? Tumango na lamang siya. Pero hindi ako iiwas sa kahit na sinong kakausap sa akin. Basta wala akong ginagawang masama. Kasalanan na nila kapag sila mismong sumugod sa akin. Ready ako amang makipagbakbakan. Natawa ang kambal. Ang ate talaga nakakaloka. Naiiling na sabi ni Billy. Pero alam mo, proud ako sa iyo anak. Gumaan ang trabaho namin at nasa tamang oras na rin ang merienda at ang tanghalian namin. Masaya ako inay na ganun ang naging aksyon ni Don Rafael. Patunay na hindi naman pala siya masungit o masama kahit pa hindi marunong umiti. Kibit balikat pa niyang sagot. Tao po. Agad na tumayo si Salisha upang alamin kung sino ang bisita nila. Rendon? Inay! Amang! Si Rendon ho nakauwi na. Masayang masaya si Salisha. Si Rendon ay kababata niya. Nag-abroad kasi ito at naka5 taon doon. At wala man lang itong pasabi na umuwi na pala ito. Dinala ko lang ho itong mga pasalubong ko sa inyo. Napakamot pa ito sa batok. Makasigaw ka naman Salisha. Parang nakakita ng multo. Ang tagal mong nawala namiss kita. Niyakap niya ito. Ako din, namiss din kita Salisha. Aruy, si ate Salisha. Miss na miss si Kuya Rendon Pasalubong lang naman ang mas namiss. Pangaasar ng kanyang kapatid na inirapan lang naman niya. Inaya niya sa kanyang silid si Rendon. Ipinasok nito ang mga pasalubong sa kanya. Dito na lamang Rendon. Ang dami mong inuwi para sa akin para naman ako mag-uukay-ukay niyan. Natatawang sabi niya. Salisha, sabi ko naman sa'yo pasasalubungan kita Rinig na rinig at kitang-kita ni Rafael ang lalaki na pinapasok ni Salisha sa silid nito. Nakuyom niya ang kanyang kamao bago tinawag si Carlo. Boss, pinapatawag ni... Hindi na niya ito pinatapos pa. Papaano bang ipakita sa isang tao na interesado ka sa kanya? Nanlaki ang mata ni Carlo. Boss? Hindi ko ugaling ulitin ang sinasabi ko. You know me, Carlo. Boss, sa tingin ko, dapat mong bigyan ng bulaklak
Tapos dalhin mo sa romantic place. Sa Bulaklak muna ako magsisimula at bantayan mo ang lalaking nagtungo sa bahay nila. Ayokong nilalapitan niya si Salisha. Boss, pahiram pala ng laptop, may aayusin pa ako. Hindi na, ako na lamang ang bahala sa lahat. Mabilis niyang tanggi na ikinailing na lamang ni Carlo. Panibagong araw, panibagong racket at diskarte na naman si Salisha para mabili ang paninda niya. Mamaya ay may usapan sila ni Rendo na papasya sa dalampasigan upang masulit naman nila ang ilang taon na hindi nila pagkikita. Miss na ni Salisha ang kanyang kaibigan. Grabe ang iyak niya nang mag-abroad ito. Ngunit naiintindihan naman niya dahil sa hirap ng buhay nila. Ngayon, nakaangat-angat na ito at may kotse na rin. Nagbuntong hininga si Salisha bago akmang lalabas sa bahay nang may isang truck na puno ng bulaklak ang pumarada sa harapan ng bahay nila. Sa may kalsada. Wala pa naman ang magulang at kapatid niya kaya siya na lang ang tao sa bahay nila. Manong, para kanino po yan? May ikakasal ba't napakarami ng bulaklak na yan? Takang-taka si Salisha. Ma'am, dito po mismo sa bahay ito i-deliver. Para daw po kay Ma'am Salisha. Sagot ng pahinante na ikinagulat niya. Ho? Si Manong talaga sa akin pa nag-joke. Pambili nga ho ng ulam didiskarte ko pa ngayon. Pambahid pa kaya riyan? At isa pa, bakit naman ho ako magpapadeliver aanihin ko yan? Ma'am, bayad na ho ito. Sa nagpa-deliver na lamang po kayo magsabi. Inutos lamang ho ito sa amin. Manong? Agoy, si Manong naman talaga napakapalabiro. Gustong matawan ni Salisha. Sino daw ho ang nagpa-deliver? Kakausapin ko't baka namali lang. It's me. Bigla na lamang sumulpot si Don Rafael. Don Rafael? Ano ho, prank ito? Kayo naman nag-abala pa kayo, matagal pa naman ang kasal ko. Biro pa niya. Ibaba na ninyo. Utos nito na ikinakunot ni Salisha ng noo. Sandali. Hep. Huwag niyong tatangkain na babayan. Sandali lang mga Manong Pogi at kakausapin ko lang ho si Don Rafael. Binalingan niya ang lalaki. Bakit bibigyan mo ako ng isang truck na bulaklak? Don Rafael, para saan po ba ito? Carlo told me na bulaklak ang magandang ibigay sa babae para malaman niyang interesado ako sa kanya. Nasa mid si Salisha. Interesado ho? Ano daw? Ayaw mo sa mga bulaklak? Hindi naman ho sa ganun pero Don Rafael, napakadami ho niyan. Tsaka kung interesado ka sa akin, ano ho ang dahilan? Wala ho akong perlas, diamante, gold o ano pa man. May perlas ka. Ho? Nawiwirduhan na si Salisha sa ikinikilos si Don Rafael. I mean, I don't need that. Marami na ako niyan. Boss, anong gagawin namin sa mga bulaklak? Bahala na kayo. Sagot na lamang ni Rafael bago bumaling sa kanya. Sino yung lalaking nasa kwarto mo? Nanlalaki ang mata ni Salisha. Sandali, paano mong… Nasabi lang sa akin ng amang mo. Nakahinga ng maluwag si Salisha. Akala naman niya'y sinisilipan siya ni Rafael. Kapag nagkataon ay baka makita nito kung paano siyang magbihis. Wala ka naman sigurong boyfriend? Don Rafael, sinasayang mong oras ko. Kailangan ko pang maglako. Bibilhin ko na lahat yan. Samahan mo na lang ako na maglakad ulit sa dalampasigan. Hindi ho pwede. Nangako na ako kay Rendon. Mabilis niyang tanggi. Ayaw ko ring masali sa pinagchichismisan kaya pasensya na ho. Hindi ho ako interesado sa kahit na kanino. Nire-reject mo ba ako? I'm Don Rafael. Paano mo akong… Hindi niya ito pinatapos. Si Katya ho patay na patay sa inyo, Don Rafael. Irereto ko ho siya sa inyo. Tinapik pa niya ito sa balikat. Wala sa mood na bumalik sa mansyon si Rafael. Pansin agad dito ni Carlo kaya seryoso at tahimik lamang ito. Sabi mo, bulaklak ang magandang pahiwatig. Bakit nireject agad ako? Napahilot sa sentido si Rafael. Boss, baka flower niyang dapat mong i-first move. Ano ba? Niloloko mo ba ako, Carlo? Boss, kung sinabi niyang wala siyang pinagkakainteresan, ano bang magagawa mo? Baka nga ayaw talaga niya. Mahinahong sagot niya. Sa tingin mo, bakit niya ako nireject? I'm Don Rafael. Mayaman, dangerous, and addictive. Anong wala sa akin na meron sa Rendo na yon?
Mamamasyal pa raw sa dalampasigan. Napaira pa siya. Babayang lumalapit sa akin, Carlo. Oo naman, boss. Bukod sa bilyonaryo ka na, gwapo't hot pa. Sang-ayon ni Carlo. Bakit ayaw niya sa akin? Bakit wala siyang interes? Inireto pa ako sa anak ni Ruben na hindi ko naman tipo. Boss, kalma. Natatakot na si Carlo sa kanya. Hinahamon yata ako ng babae yun. Hindi porket nadadala niya ako sa malanghel niyang mukha ay titiklop na ako. Kilala mo ko, Carlo. Kapag gusto ko, nakukuha ko. Oo naman, sir. Ano kaya kung kuhanin mo siyang maid dito? Extra income yun para sa kanya. Dahil nga sa nais niyang kumita ng pera, hindi ba? Nalaman ko sa amang niya na nais nitong mapasok sa hasyenda. Baka mas madaling paraan, boss, kung araw-araw kayong magkita, mas masubaybayan mo si Salisha. Natawa si Rafael. Bakit nga ba hindi niya yun naisip? Tama ka. Sige, ipatawag mong inay niya upang makausap ko. Utos niya bago napabuntong hininga. Sinubukan niyang tignan sa hidden cam kung nasa bahay ng dalaga. Ngunit wala pa ito. Dahil kung anong ayos ng silid nito ay ganun pa rin naman at hindi pa ito naiiba. Muling nag-flash sa isipan ni Rafael ang nakakaakit na katawan ni Salisha. Sa edad niyang 35 ay sa 25 anyos lamang pala siya mahuhumaling. Sa dinami-rami ng magagandang babae, modelo, artista at may mga lahi pang natikman niya, ay kay Salisha lamang siya nasabik. Don Rafael, pinatatawag niyo raw ho ako? Natigilan sa pag-i-imagine si Rafael at isinara ang laptop. Ngumiti siya sa ina ni Salisha. Rafael na lamang ho. Ako ang dapat magpo at opo sa inyo. Pinatatawag ko po kayo dahil naghahanap ako ng maaari pang makasama dito sa mansyon. Ngunit wala namang problema kung nais mag-uwian. Gusto ko sanang si Salisha ang kuhanin dahil nakikita ko itong palaging naglalako sa daan habang tirik ang araw. Walang problema kung arawan niyang kukunin ng sahod o lingguhan. Paliwanag pa niya. Hindi ho ba magagalit si Grace? Si Katya ho. Nagtatrabaho din dito, di ba? Si Aling Grace lang ang nagtatrabaho dito. Si Katya ay kasama lamang niya kaya nga kailangan ko pa ng isa. Wala na akong tiwala sa pamilya nila. Kaya isang tao lang nais kong kuhanin sa pamilya ni Ruben. Nasisiguro kong marunong naman si Salisha sa gawaing bahay. Panigurado kong papatulan niyang alok mo pero ang amang kasi niya ay umiiwas lamang sa gulo. Makakaasa kayong walang gulo hanggat nasa poder ko kayo. Walang maaaring makapanakit sa inyo. Tumango naman ito sa kanya. Pag-uusapan ho namin ito mamayang pag-uwi. Tumango siya at hindi na kumibo. Talaga, inay? Hindi makapaniwala si Salisha sa narinig niya. Pinag-uusapan kasi ng mga magulang niya na kinukuha siya sa mansyon. Gusto mo bang talaga? Ang amang niya ang nagtanong. Oo naman po, amang, para po makatulong ako. Kahit pa may kawirduhan si Rafael kanina, ay hindi siya nito mahahadlangan. Gusto talaga niyang magtrabaho, nakikita siya ng sapat. Baka sakaling kapag pumasok siya kay Rafael, ay hindi na sila kapusin. Basta, kapag inaway ka o pinaringgan ka ni Grace at ni Katya, magsabi ka sa amin. Sabihin mo rin kay Rafael. Bili ng kanyang ina. Oo naman, inay. Tsaka, bakit ako magpapaapi sa kanila? Kahit naman mahinahon ako magsalita at hindi halata ang galit sa mukha ko, lalaban ako. Asus, tama ka na ate, para ka namang tunay. Kamusta bang pamamasyal niyo ni Kuya Rendon sa dalampasigan? Natatawang tukso ng kanyang kapatid na si Billy. Napatitig sa kanyang amang niya. Kababata mo si Rendon, hindi ba? Ayaw kong malalaman na naglilihim kayo sa akin, Salisha. Hindi kami mahigpit ng inay mo, pero ayaw naming malalaman na ligaw daan ka lamang. Hindi kami nakikiuso na hayaan kang makapagligawan sa daan. Gusto ko ay dito sa bahay manliligaw. Bili ng kanyang ama. Oo naman, amang. Tsaka wala naman pong namamagitan na kung ano sa amin ni Rendon. Kababata ko po siya. Wala naman po akong ibang nararamdaman sa kaibigan ko. Siguraduhin mo lang at sa mansyon umayos ka. Ayokong gagaya ka sa Katya na iyon na ibinubugaw nila Grace. Hindi ka uhaw sa lalaki, Salisha. Maging mabuti kang babae. Upang ang lalaking mahuhumaling sa'yo ay alam na mabuti kang babae at hindi basta nakukuha ng iba. Bilin pa ng amang niya.
Amang, kaya walang lumiligaw sa ate, ganyan ka. Nakakatakot kang maging tatay. Natatawang sabat ng kapatid niya na ikinailing na lamang ni Salisha. Masaya siyang pumasok sa kanyang silid. Pasayaw-sayaw pa siya habang natutuwa. Nagkaldag-kaldag pa si Salisha nang maalala na alam ni Rafael na pinapasok niya si Rendon sa kanyang silid. May superpowers ka? O sige nga kung nakikita mo ko. Itinaas niya ang duster niya at ipinakita ang kulay ng kanyang underwear. Bukas tatanong ko sa'yo to. Parang baliw na sambit pa niya bago humiga at natulog. Samantalang ang nagkakapeng si Rafael ay naibuga ang hinihigop niyang kape dahil sa kabaliwan ni Salisha. Oh, boss! Gulat na gulat si Carlo nang makita siyang nagpupunas ng nabugahan niya ng kape. Agad niyang isinara ang laptop. Wala to, nasamid lang ako. Palusot niya kahit na kitang-kita niyang itinaas ni Salisha ang duster na suot nito. Alam na rin niyang pumayag na ito. Tulungan na kita, boss. Presenta ni Carlo. Ngunit agad niyang ibinili na wag gagalawin ang laptop. Kinabukasan ay maaga niyang inabangan si Grace upang sabihin na nanguha pa siya ng isang makakatuwang sa bahay. Wala naman itong angal. Kasama pa rin ito si Katya na hinahayaan na lamang niya. Alas 7 ng umaga ay dumating na si Salisha. Nakangiti ito na para bang walang ginawang kalokohan kagabi. Good morning po, Don Rafael. Masiglang bati nito. Tumango lamang siya bago ito sinuri ng tingin. Bakit ho, Don Rafael? May problema ba? Wala ka bang nais na itanong sa akin? May superpowers ba ako? Nakangising Anya. Ngunit hindi pa ito nagsisink in sa utak ni Salisha, kaya umiling ito. Wala naman po, Don Rafael. Masaya lang ako na may trabaho na ako. Nga pala, gusto mo pa rin bang ireto ko si Katya? Bulong pa nito. Napairap siya bago ito iniwan. Alam naman na nila Grace ang magiging gawain ni Salisha at ibinili niya na wag iaasa sa dalaga ang lahat. Tanging punas lang ng mga gamit ang gagawin nito at magdidilig lang. Pumayag naman ng mayordoma niyang si Grace at wala naman itong angal. Nagtungo si Rafael sa mini office niya kung saan nakakonek ang lahat sa laptop niya, ang CCTV sa buong area, maging sa mga bedrooms, guest rooms, liban lang sa mga banyo. Pumwesto siya tinutukan ng dalaga. Sa ngayon, nakikita niya itong nagsisimula ng maglinis. Napapangiti siya dahil napapasayaw pa ang dalaga. Boss, iba ng tama natin ah. Bigla na lamang sumulpot ang tao niyang si Carlo. She's mine, Carlo. Unang kita ko pa lang sa kanya, nakuha na niyang atensyon ko. Pag-amin niya. Sa tingin mo, ano pang paraan ang dapat kong gawin upang mapalapit siya sa akin? Gusto mo ba, boss, paspasan? Di, boss, aminin mo na agad na gusto mo siya para makuha niyang atensyon mo tapos halikan mo. Palpak ang unang turo ni Carlo, kaya naman nagdadalawang isip na siya sa sinasabi ni Carlo. Iisip ako ng ibang paraan. Tanging sagot niya bago sinara ang laptop at lumabas na kasama si Carlo. Ayaw kasi niyang may naka-standby sa mini office niya. Lahat ng pribadong bagay ay nando doon. Nakapamulsa si Rafael bago tumigil kay Salisha na busy sa ginagawa nito. At halos hindi na siya napansin. Itigil mo na yan, sabayan mo akong kumain. Don Rafael? Takang tanong nito. Iniimbitahan kitang samahan akong kumain. I'm your boss now, Salisha. Sagot niya. Pero ang trabaho ko ay paglilinis at hindi tagakain. Natatawa pa ito. Si Katya po, tsaka kung hindi ka tatanggihan noon. Itigil mo ang pambubugaw mo sa akin kay Katya. At pwede bang wag kang manhid? Hindi ho ako namamanhid, Don Rafael. Ayos naman ho ang pakiramdam ko. Wag kang piloso pa. Salisha, pagkatapos mo daw dyan ay natigilan si Katya sa sinasabi nito nang makita siya. Ay, hello Rafael. Bati nito habang nakangiti at inaayos ang buhok nito. Hindi ito pinansin ni Rafael. Inuutusan kitang tumigil. Tinaasan niya ang kanyang boses. Nagulat ang dalaga at may takot na tumingin sa kanya. Tahimik itong sumunod sa kanya. Kumain ka na. Kanina pa ako nagsasabi. Gusto ko sinusunod agad ako. Salisha. Hindi nga kasi dapat itong ginagawa ko.
Lagot na naman ako sa amang ko nito eh. Bulong nito na ikinangiti ni Rafael. Gusto mo bang kausapin ko ang ama mo? Hindi na. Mamaya sabihin na naman ni amang baka nagpapapansin ako eh. Napabuntong hininga ito. You don't have to do that. You already caught my attention, Salisha. Nakatitig na sagot niya sa dalaga. Habang nagsasaing si Salisha ay hindi siya mapakali. Iniisip niyang sinabi ni Rafael kanina. Already caught his attention daw? Sus, bakit? Tumaay ba ako sa harap niya? Napabuntong hininga siya. Ganun ba ako? Sobrang nakakahiya naman napapansin nilang katangahan ko. Tama nga yata si Katya na tanga ko. Pumapangalumbaba si Salisha bago napabuntong hininga. Ate, anong problema mo? Natatawang tanong ni Billy. Ang kambal nito ay walang imikat, dumiretso na sa silid nito. Billy, magtapat ka nga sa akin. Bakit ba nakukuha ng isang babae ang atensyon ng isang lalaki? Seryosong tanong niya. Ate, bata pa ako para sa ganyan. Naiiling nitong sagot. Ayon lang sa opinion mo. Sige na Billy, gusto ko lang malaman. Pamimilit ni Salisha sa kapatid. Sa palagay ko ate, dahil sa gusto ni lalaki si babae. May mga bagay kasi na hindi naman pang teleserye lang. Totoo naman ang love at first sight or caught his attention kasi simple si babae. Bibo at hindi maarte. Paliwanag ni Billy. Ngayon mas malinaw na kay Salisha. So totoo ngang interesado sa kanya si Rafael. Gusto siya nito? Billy, paano kung sabihin ko sa yung may bilyonaryo at hasyendero na nagkakagusto sa akin? Ate, kumain ka na ba? Baka ikaw ay nagugutom na. Natatawang tanong nito. Ikaw palagay ko, crush mo si Don Rafael ano? Sabagay pogi naman kasi at malakas ang dating. Pinag-uusapan siya kahit sa school namin ng mga kabataan. Makalaglag panty raw. Napakanot noo si Salisha. Gwapo siya oo pero hindi pa naman nalalaglag ang panty ko. Fake news yun. At saka, bata pa nila para sa love. Pero seryoso ate, sino ba kasing tinutukoy mo? Hoy! Ikaw ang bata mo, napaka-chismoso mo. Natatawang pumasok na ito sa silid. Muli ay napabuntong hininga si Salisha. Hindi siya maaaring makipagharutan at makipagligaw daan lang. Iba ang gusto ng amang niya at kahit sino pa ay walang makaliligtas. Pero aakalain ba niyang makukuha niya ang atensyon ni Rafael? Hindi naman siya kagandahan sa paningin niya. Tao po. Nabusesan agad ito ni Salisha. Rendon, pasok ka! Sigaw niya. Nandyan ka na pala. Kanina pa kitang hinahanap eh. Saan ka ba galing? May trabaho na ako sa mansyon ni Don Rafael. Yung gustong-gusto ni Mang Ruben na maging manugang. Natawa si Rendon. Si Katya kasi gustong-gusto to. Pero ibang gusto nito. Paano mong nasabi? Kunot ang noo ni Rendon. Basta, alam ko lang. Sagot niya. O bakit ka nga pala nandito? Hindi ako pwedeng umalis eh. May pasok pa ako bukas, maaga. Inunahan na niya ito. Sayang naman, i-date pa naman sana kita. Napakunot ang noo niya bago napatitig kay Rendon. Ano namang joke yan? Hindi to joke. Matagal na akong nagbabalak na umamin. Pero mga bata pa tayo noon. Ngayong nasa tamang edad na tayo, gusto kong sabihin ang nararamdaman ko. Huwag ka mag-alala. Handa akong humarap sa amang mo. Hindi ako ligaw daan lang. Pag-amin ni Rendon. Rendon, kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Ayokong masirang pagkakaibigan natin. Sumeryoso si Salisha. Panatilihin natin ang pagkakaibigan natin ha. Na-friendzone mo ako agad Buti na lang nagjo-joke lang ako. Humalakhak ito. Kinabahan talaga si Salisha. Mabuti na lang ay hindi totoo. Nakitawa na rin siya at napailing na lamang sa kalokohan ni Rendon. Kanina pa naghihintay si Rafael sa dalaga. Nakadungaw lamang siya sa kanyang veranda habang sumisimsim ng alak na nasa paborito niyang glass. Nakuyom ni Rafael ang kanyang kamao at tiimbagang niyang tinitigan si Salisha na inihatid ni Rendon. Agad siyang bumaba upang labasin ang dalawa. Good morning, Don Rafa. Hindi na niya pinatapos si Salisha dahil hinila niya ito palapit sa kanya. Sabi mo kaibigan mo lamang to.
Pero bakit pati dito hinahatid ka? Naiinis siya. Nais niyang balian ng buto si Rendon. Don Rafael, may problema ba kung ihahatid ko si Salisha? Kasama ba sa trabaho niya ang bagay na ito? Takang tanong ni Rendon. Habang si Salisha naman ay hindi makapagsalita at nakatitig lamang sa kanya. Nasa poder ko ang babaeng to. Kaya obligasyon ko na pangalagaan siya at ang pamilya niya. At wala kang pake, pwede ba? Kaibigan ka lang. Kaibigan nga lang ako. Pero ano ka ba niya? Amo ka ni Salisha at hindi nobyo. Kaya bakit? Right. Binitawan niya si Salisha. Hindi nga. Iniwan na niya mga ito at pumasok sa loob. Nasalubong niya si Katya na mukhang nasaksihan ang nangyari. Inirapan lamang niya ito at hindi pinag-aksayahan ng pansin. Si Salisha lang ang nais niya at hindi ito. Wala siyang nikatiting na pagtingin kay Katya. Kahit pa palaging mapang-akit itong tumingin, magsuot at gumalaw. Ano bang problema ng amo mo? Naiiling si Rendon nang magtanong ito. Habang si Salisha naman ay ipinapasok pa sa utak niyang naging paghawak sa kanya ng lalaki. Siguro bad trip lang. Hayaan mo na. Palusot niya. Kahit na ang totoo ay alam niyang gusto siya nito. Nagpaalam na siya kay Rendon at pumasok na. Ngunit nasalubong niya si Katya na inis. Agad siyang hinawakan ito sa braso. Malandi ka? Pinagbibintangan yung pamilya namin. Pero kayo pala itong masyadong sipsip at ikaw, binubugaw mong sarili mo. Buwisit ka. Inginudngud siya ni Katya sa sahig. Lumalaban si Salisha ngunit nakauna si Katya. Kaya naman siyang napuruhan. Ipaparating ko sa lahat na ikaw at ang pamilya mong ahas at sakang sipsip. Hindi yan totoo. Pilit na sumagot si Salisha. Enough, Katya. Don't you dare hurt Salisha again. Itinulak ni Rafael si Katya at agad siya nitong inalalayan. Hala, nag-aaway ba kayo? Gulat na gulat si Carlo. Aling Grace, nag-aaway ang dalawang binibini. Masamang-masama ang tingin ni Rafael kay Katya habang si Salisha ay pinipigil na hindi umiyak. Kahit ang totoo ay gusto na niyang magsumbong sa kanyang inay at amang. Siya naman ang nauna eh. Katya, ayokong makikita pang pagmumukha mo rito sa mansyon. Parehas lang naman kaming may katawan at maganda. Pero bakit mas gusto mong papansin na yan? Katya, manahimik ka na. Si Aling Grace nang sumaway rito. Mama, totoo naman ang... Sinampal ito ni Aling Grace sa kanilang harapan. Hindi ka na nahiya sa amo natin. Pauwiin mo na yan. Ayokong makikita pang mukha niya sa pamamahay ko. At wag niyong sasaktan si Salisha o kahit na sino sa pamilya niya dahil ako makakalaban niyo. Banta ni Rafael. Tahimik lang si Salisha. Pinaupo siya ni Rafael sa couch habang ang mga tinamo niyang sugat kay Katya ay ginagamot mismo ni Rafael. Gusto ko magsampa ng kaso sa babaeng yun. Hanggang ngayon, galit na galit pa rin si Rafael. Hindi ako papayag na basta ganun na lang. Sinaktan ka niya. Gusto ko siyang ipatrabaho sa mga tao ko. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael kaya natigilan ito. Tama na, kumalma ka na. Buhay na buhay pa rin naman ako eh. Ngumiti siya, kahit na may luhang nangingilid. Kaya ayaw ni amang na malapit ako sa iyo. Kasi ganitong sasapitin ng pamilya namin. Iisipin nilang nilalandi kita. Mahinahong paliwanag niya. Nilalandi? Ako nga lumalandi sa iyo, Salisha. Napaira pa ito. Interesado ako sa iyo una pa lang. Kaya paano nilang nasasabi na kailangan mo pang magpapansin? You don't have to do that. Bakit kasi ako pa? Mahirap lang kami. Magsasaka lang ang magulang ko at naglalako lang ako ng gulay. Tapos katulong mo ko. Bakit ako pa? Sa itsura mong yan, marami kang makukuhang babae. Bakit sa akin ka pa nagtsatsaga? Nireject nga agad kita nung unang beses na paramdam mo pa lang. Hindi ako tumatanggap ng rejection. Gumagawa ako ng paraan para maging oo ang hindi. That's why I'm doing this right now, Salisha. Hinaplos ni Rafael ang kanyang buhok. Ang luhang umaagos na ay tinuyo nito. Hindi ako papayag na maargabyado ka ng kahit na sino. Pwede bang humiling? Oo naman. Anything basta para sa'yo. Pwede bang wag mong ipapaalam ito sa magulang at kapatid ko? Ayokong pati sila mag-isip pa. Ayokong mapaaway si amang.
Pakiusap niya. Ayaw kasi ni Salisha na isa pang iisipin ng kanyang magulang ang nangyaring ito. Matatanda na ito para bigyan pa niya ng sakit sa ulo at laging binibili ng ama niya na huwag siyang makikisali sa gulo at umiwas siya. Ito na ang sinasabi ng ama niya. Mangako ka na hindi mo sasabihin. Nakikiusap siya. Kapag may pagkakataon, ako na lamang ang kusang magsasabi ng nangyari. Tumango si Rafael na kahit mukhang ayaw nito. Basta kapag sinaktan ka ulit ni Katya o kahit na sino, magsabi ka sa akin. Asahan mo rin na pasusubaybayan kita kay Carlo. Tumango si Salisha. Hinaplos ni Rafael ang kanyang mukha. Napatitig siya rito habang ito naman ay pinagmamasdan siya. Kabisado ko ng buong katawan mo. Ayokong mahahawakan ka pa ng iba, Salisha. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ng sino mo magtatangkang manakit sa'yo at humawak sa pag-aari ko. Ganyan ka ba talaga? Natatakot na ako sa'yo. Lumambot ang ekspresyon ni Rafael. Pasensya na. Ayaw ko lang na may mga agaw pa sa'yo. Gusto ko sa akin ka lang. Kung patuloy kang ganyan, tinatakot mo na ako, Rafael. No, pwede akong maging malambot sa'yo, Salisha. Ngumiti ito. Nanlaki ang mata ni Salisha nang bigla na lamang siya halikan ni Rafael. Halik na panandalian lamang ngunit talaga namang napakabog ang kanyang puso. Lumikot ang kanyang mata at agad na tumayo. Pupuntahan ko lang si inay at amang. Paalam niya bago mabilis na lumabas. Napabuntong hininga si Rafael. Iniisip niya kung nabigla ba niya ang dalaga. Boss, ayos na, nakauwi na si... Natigilan si Carlo nang mapansin siya nitong problemado. Boss, may nangyari ba? Pinagsasasabi mo. Walang nangyari sa amin ni Salisha. Mabilis niyang depensa. Boss, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Tinatanong ko kung may nangyari ba na pagtatalo. Dahil parang nadismaya ka, boss. Paliwanag ni Carlo. Napailing si Rafael. Sa tingin mo, lalayo ulit siya? Imbis na sumagot ay nagtanong din siya. Bakit ba, boss? Kapag may ginawa kang masama, lalayo talaga yun. Boss, ang babaeng gaya ni Salisha, dapat dinadahan-dahan. Huwag mong bilisan, boss. Baka lalo kang hindi makabaon yan. Hinalikan ko lang naman Masama na ba yun? Dampi lang. Mabagal pa nga yun Sa iba nga, hinahalikan ko pa lang, wala na agad panty. Sa kanya lalo ako nahihirapan. Napapalatak si Rafael habang hinihilot ang sentido niya. Kasi nga boss, sanay sila na sa bahay nililigawan at hindi basta halikan mo lang ayos na. Paliwanag ni Carlo. Napatango si Rafael. Ngunit ayaw ni Salisha na ipasabi sa ama at inay nito ang nangyari. Ibig sabihin, wala rin itong balak na sabihin sa magulang nito na may gusto siya sa dalaga. Napailing na lamang siya bago ibinilin kay Carlo na subaybayan ng dalaga. Hingal kabayo si Salisha dahil sa pagtakbo. Hindi naman talaga siya sa magulang niya pupunta. Pinili niyang umuwi na dahil hindi niya mapigilang kiligin o kinikilig siya sa moves ni Rafael. Kahit pala nasa 35 na siya, swabe pa rin siyang gumalaw. Parang teenagers lang. Natatawang wika pa ni Salisha nang makapasok sa kanyang silid. Humiga siya habang nakangiti. Sinasariwa niyang mabangong hininga at malambot na labi ni Rafael. Inamoy tuloy niya bigla ang hininga niya. Mabuti na lang hindi ako nagpapabaya sa ngipin ko. Proud na sabi pa niya. Sa tuwa ay umikot-ikot siya na parang luka-luka hanggang sa mabaldog siya. Napahima siya sa kanyang ulo bago napasulyap sa nahulog na teddy bear. Maliit lamang naman ito ngunit may kabigatan. Napakunot ang kanyang noo. Curious siyang malaman kung anong laman nito. Agad siyang naupo sa kama bago sinimulang buksan ng teddy bear. Nanlaki ang mata ni Rafael at agad niyang tatawagan sana si Carlo. Ngunit huli na dahil na-disconnect na ang hidden cam niya na nasa teddy bear na nakuha ni Salisha ngayon. Mahina siyang napamura bago sinara ang laptop. Napahilamo siya. Ngayong alam na ni Salisha na may hidden cam siya, panigurado na siya lamang ang pagbibintangan nito dahil nga nagkakulo na ito sa kanya. Carlo, ihanda mong sasakyan, taalis muna tayo. Hindi muna tayo magpapakita kay Salisha. Boss, bakit? Takang-taka si Carlo.
Paniguradong gegerahin niya ako dahil alam na niyang may hidden camera sa kwarto niya. Boss, hindi naman niya alam na ikaw. Maniwala ka sa akin, malalaman ni Salisha yun. Lalo na pag tinanong niya sa amang niya kung nabanggit ba nito si Rendon sa akin. Bakit ka ba kinakabahan, boss? Wala ka naman sigurong nakitang iba, no? Yun na nga ang dahilan kung bakit ito magagalit sa kanya. Kaya nais niyang tumakas muna. Gustong gusto ng puntahan ni Salisha si Rafael ngunit iniisip niyang gagawa na naman siya ng iskandalo. At isa pa, dumating na ang magulang niya. Hindi na siya makakaalis dahil natitiyak niyang magtatanong pa ang mga ito. Inisip tuloy ni Salisha na bukas na lamang niya kakausapin ang Don Rafael at aalamin kung bakit ito nag-install ng hidden cam sa kanyang silid. At kung nakita ba nitong wala siyang saplot. Ito talaga ang kinahihiya ni Salisha. Todo model pa naman siya dito sa kwarto niya nung araw na yon. Tapos, may cam palang nakatutok sa kanya. Halos mabaliw si Salisha nang malaman niya ito. Sinabunutan at nagpagulong-gulong siya sa kama dahil sa gulat. Kaya ba nasabi nito na kabisado na nito ang katawan niya? Salisha! Kamuntik pang mapalundag si Salisha sa gulat dahil sa pagsigaw ng kanyang ina. Inay! Kanina pa ako salita ng salita rito habang ikaw, kanina pa rin tulala. Ano bang problema mo, anak? Inay, ayos lang naman po ako. Napagod lang siguro ako. Palusot niya. Nakatago rin palang mga naging sugat niya dahil sa pananakit ni Katya. Sigurado ka ba? Wala bang ginagawa sa iyong mag-ina ni Ruben? Lalo na si Katya na baka sa mukhang pagiging butangera at matapobre. Kala mo naman kung sinong mayaman. Galing din naman sa hirap gaya natin. Kung hindi pa manglamang sa kapwa, hindi pa aasenso. Naiiling pa na sabi ng kanyang ina. Kaya nga todo paalala ko na umiwas ka na lamang Salisha sa mga gulo. Ayaw kong madadawit ang pangalan natin sa mga taong yan. Hindi rin maaaring maging tamad ka sa mansyon o palaging malapit kay Rafael. Gawin mong trabaho mo at walang magiging issue. Ngunit papaano naman mangyayari yun si Rafael mismo ang lumalapit sa kanya. Kaya naging lapitin din siya ng gulo. Gusto siya ni Rafael ngunit hindi niya ito masabi sa magulang niya dahil mag-iisip lamang ang mga ito. Pero may tanong lamang si Salisha. Masama bang magustuhan ng isang mayaman kahit na mahirap lang siya? Kung hindi naman niya inaakit si Rafael, bakit ba pag-iinitan pa siya ni Katya? Bakit hindi nito matanggap na sa kanya na humaling ang lalaki at hindi kay Katya? Palibasa, interesado lang naman si Katya dahil mayaman si Rafael. Habang siya hindi naman ganun ka-espesyal ang tingin niya sa lalaki. Tamang amo ito ng magulang niya at amo na rin niya. Pero hindi naman dahilan yun para halos sambahin niya ito. Kung interesado talaga ito sa kanya, dapat lang na mahirapan ito. Hindi naman kasi sa lahat, mabilis makukuha. Kinikilig siya sa lalaki pero nagdadalawang isip pa rin siya. Dahil baka pumatol siya ay pamilya naman nila ang pagbuhatan ng chismis. Kaya hanggat maaari, tinatago na lamang niya ito. Ngunit hindi makaliligtas si Rafael sa ginawa nitong pamboboso sa kanya. Humanda ito kapag pumasok siya bukas. Si ate parang in love, inay. Muling bumalik ang diwa ni Salisha. In love? Kanino naman ba, Salisha? Dapat ay kung nais mong magnobyo, ipakilala mo sa amin ang makilatis namin. Ang amang niya ang sumagot. In love agad? Hindi ba pwedeng ine-entertain pa lang? Wala pa, kinikilig pa lang ako, amang. Tsaka na lang ho kapag talagang baliw na ako sa tao. Natatawang sabi na lamang niya. Ayusin mong bata ka. At baka dalawa kayong habulin ko ng ita kapag nalaman kong nakikipaglampungan ka kung saan. Ang amang talaga. Ano namang tingin mo sa akin? Nireject ko nga agad Wala ho akong kalampungan. Depensa niya. Kalampungan na bang matatawag ang relasyon niya kay Rafael? Ito nga ang makulit na lapit sa kanya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Salisha. Kasabay niya ang kanyang magulang. Nagtitimpi siya nang makapasok siya sa mansyon. Si Carlo lang ang nakita niya kaya napataas agad ang kilay niya. Nasaan ang amo mo? Mahinahon naman ang tanong niya. Ay, nasa ibang bansa. Ibang bansa? Kahapon lang nandito pa siya.
Ano, lumipad siya patungo ron? Naniningkit ang kanyang mga mata. May mahalagang ginawa kaya mabilis na bumiyahe. May private plane ng amo ko kaya wag ka na magtaka. Paliwanag ni Carlo na ikinairap na lamang niya. Nagtungo na lamang siya sa kusina upang tumulong kay Aling Grace. Wala rin si Katya kaya talagang ibinan na siguro ito ni Rafael sa hasyenda. Nakita niyang seryosong si Aling Grace na naghihiwa ng isasangkap sa lulutuin ito. Nagbigay siya ng matamis na ngiti rito. Hindi naman niya sinasama si Aling Grace sa naging away nila ni Katya. Hindi siya ganung tao. Tsaka kahit na hindi nito gustong pamilya nila, ay hindi niya ugaling mang-isnab. Tulungan ko na ho kayo. Hindi na. Baka sabihin mo pa pinahihirapan kita. Tinaasan siya nito ng kilay. Oh, masaya ka na ba? Binabati kita ha? Dahil mukhang talagang naaakit mo ang Don Rafael sa malanghel mong mukha. Ngunit demonyo mong pagkatao. Hindi talaga makapaniwala si Salisha na masasama talaga ang pag-uugali ng mga ito. Kaya naman nalungkot siya. Hindi ko naman inakit ang Don Rafael kung yan ang iniisip niyang magpapamilya. At sasabihin ko na rin, Aling Grace, na ako ngang nagsabi kay Don Rafael na ginagawa ni Mang Ruben. Nahihirapan ng mga trabahador at kasama ron ng magulang ko. Hindi po pwedeng magwalang bahala ako. Magalit lang kayo sa akin pero wag sa pamilya ko. Wala silang kasalanan. Katwiran ni Salisha. Sabi ng haba at walang ibang magsasabi kung hindi sa pamilya niyo lang din. Natural mahirapan ng magulang mo. Trabahador sila at hindi bakasyonista. Ano bang gusto mo? VIP treatment? Yan ho bang pagkakaintindi niyo sa ginawa ko? Nagrereklamo ko bilang anak dahil pinahihirapan niyo mismong magulang ko at iba pang nagtatrabaho. Tama bang hindi sapat na oras sa pagmamerienda? Aling Grace, pananghalian na ho ang merienda nila at ang pananghalian nila ay 2:00 na. Ano bang tingin niyo sa akin, boba? Akala niyo ba hindi namin alam na kinukupitan ni Mang Ruben ang sahod ng mga tao? Mahiya naman ho kayo. Pare-parehas lang ho tayong nagtatrabaho Pero bandang huli, mas nakinabang pang asawa mo sa pinagtatrabahuhan nila. Palibhasa, ang lakas ng loob mo kasi lumakas ang kapit niyo kay Don Rafael. Katawan mo ba naman ang puhunan mo Mapang-insultong sabi pa nito. Paano kaya kapag nalaman ng magulang mong kalandi ang ginagawa mo rito? Huwag kang magmalinis, Salisha. Pare-parehas lang tayong nais makaahon sa kahirapan. Napakakitid ho ng utak niyong mag-anak. Ito ang sinabi na lamang ni Salisha bago tinalikuran na si Aling Grace. Ngunit may nakalimutan pa siyang banggitin. Kung inaasahan mong magsusumbong ako kay Don Rafael, nagkakamali ka, Aling Grace. Wala akong sasabihin. Pero kung may hiya ka pang natitira sa katawan mo, ikaw na mismong magsabi sa kanya na ganyan ang tingin mo sa akin at sa pamilya ko. Naiiling na iniwan niya ito at naghanap na lamang na maaari niyang gawin. Nasa mini office lang si Rafael. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Salisha. Nakita nga niyang nakikipag-usap ito kay Grace. Ngunit sa tingin naman niya ay pribado ang usapan ng dalawa na hindi na niya dapat pang pakialaman pa. Sa totoo lang, nais niyang lumabas na. Natatakot lamang siya kay Salisha. Napabuntong hininga si Rafael bago ipinikit ang kanyang mata at nag-isip. Inilalagay ba niya sa gulo ang dalaga? Bakit ba kasi may mga taong hindi nilang tanggapin ang desisyon niya? Kung hindi man nanloko si Ruben at kung hindi sinaktan ni Katya ang taong mahal niya, ay hindi siya magre-react ng ganon. Maayos pa rin sana ang pakikitungo niya sa mag-anak. Ngunit ang ayaw sa lahat ni Rafael ay ang pang-aabuso sa pagiging mabait niya. Hindi mahaba ang pasensya niya at hindi rin siya nabibigay ng second chance sa taong masama na ang nagawa sa kanya. Boss, natigilan si Rafael sa pagmumuni-muni. Agad niyang sinulyapan si Carlo. Bakit? Hinahanap ka ni Salisha sa akin. Sabi ko nasa ibang bansa ka. Good. Ngunit napasulyap siya sa pinto dahil nakatayo na pala ron si Salisha at matalimang titig sa kanya. Napalunok si Carlo at Rafael. Hindi pala isinara ni Carlo ang pinto. Nasa ibang bansa pala Pumasok ito. Pwede ba? Lumabas ka muna. Mag-uusap lang kami ni Don Rafael. Madiing wika nito kay Carlo. Boss, safe ako. Ingat ka po
Nasa labas lang ako. Paalam ni Carlo bago lumabas na. Isinarado naman ni Salisha ang pinto, kaya mas kinabahan si Rafael. Ba't pinalagyan mo ng hidden cam ang silid ko? Seryoso si Salisha. Mas kinakabahan talaga si Rafael. Hindi siya takot sa bala, sa kahit na sino pa, pero sa isang babae lang pala uurong ang tapang niya. Gusto kitang mabantayan. I didn't mean to see those things. Sorry, hindi na mauulit. Hingi niya ng paumanhin. Nakita mo talaga yung katawan ko? Don't worry, ako lang naman. Magiging asawa mo naman ako, so why not? Sinilip ko lang naman. Isang malakas na sampalang tinamo niya mula kay Salisha. Bastos, alam mo bang iniingat-ingatan ko ang kandautal na si Salisha? Mamboboso ka. Hey, isang beses lang naman yun. Pero naalala niyang ginawang pagtaas si Salisha sa duster nito upang ipakita ang kulay ng panty niya. Pinigil niya ang kanyang tawa. Pati pala yung pagtaas mo sa duster mo. I saw that too. Napakamot siya sa kanyang batok. Magkakuliti ka sana. Tumayo siya at pinakalma si Salisha. Isipin mo na lang na hindi ko nakita. Pinaupo niya ito at umupo siya sa harap nito upang pantayan ng dalaga. Hinawakan niya ang kamay nito. Pangako, wala namang ibang nakakita. Papayag ba akong makita ng iba? Salisha, you're mine. Bakit? Gamit ba ako na maaari mo angkinin? Inirapan siya nito. Hindi ka pa nga nanliligaw eh. At isa pa, wala akong balak sabihin kay Amang at ayaw kong makipaglampungan sa iyo dahil parehas tayong mahahabol ng tabak. Di ako nalang magpapataga. Handa naman akong gawin ng lahat para maging maayos tayo sa pamilya mo. Seryoso ako, Salisha. Hindi ko naman gagawin ang bagay na iniisip mo hanggat walang permiso mo. Kung inaalala mong ibang tao, huwag mo silang alalahanin. Wala silang ambag sa pag-iibigan natin. Sinabi ko na bang iniibig kita? Pambabara ni Salisha. Pero alam kong kinikilig ka. Hindi na mahalaga kung kilig pa lang ang nararamdaman mo. Mahal kita, Salisha, at binabaliw mo ko. Handa akong gawin ng lahat. Liligawan kita at ipapangalandakan ko sa kanila na ako ang lumalandi sa iyo at hindi ikaw. Natawa si Salisha. Baliktad na pala, no? Napangiti rin siya bago ito hinagkan sa forehead. Dahil sa tuwa ni Rafael ay nais niyang mamasyal sila ni Salisha, kaya agad niya itong pinatigil sa ginagawa nito. Nasa trabaho pa ako. Pinanlakihan siya ng mata ni Salisha. Nginitian lamang niya ito bago pinilit ang dalaga. Saglit lang naman tayo. Sa tigas ng ulo niya ay pumayag na ito. Pinasakay niya ito sa kanyang kotse habang si Carlo ay naiwan sa mansyon upang bantayan ng mga tao na nagtatrabaho. Ngayon ay kasalukuyan silang nasa biyahe ni Salisha patungo sa napasyalan niyang open restaurant. Malapit ito sa dagat at talaga namang nakaka-refresh. Huwag na lamang tayong magtagal, Rafael. Pakiusap ni Salisha na tinanguan naman niya. Pagdating nila ay hinawakan agad niya ang kamay ni Salisha. Ayaw pa sana ng dalaga ngunit mapili talaga siya. Huwag mong ikahiya ang sarili mo. You're so gorgeous, my angel. Bulong pa niya. Ngunit sa mga banat niya ay mas siyang kinikilig. Oh, bakit namumula ka? Tanong ni Salisha. Nag-iwas siya ng tingin. Sandali nga, kinikilig ka ba? Natatawa pa ito. Mag-order na lang tayo. Aya na lamang niya upang ibahin ang usapan. Hindi maiwasang kabahan ni Salisha. Naiisip niya kung sasabihin niya sa kanyang magulang. Siguro dapat sabihin nga niya para kahit ipangalandakan pa ni Rafael na nililigawan siya nito ay walang problema. Pumunta ka sa bahay. Bigla na lamang niyang utos kay Rafael. Bukas ng gabi, magsimula ka ng ligawan din ng pamilya ko. Ayaw ni Amang sa ligaw daan. At naiintindihan ko kasi nais lang niyang mapabuti ako at makilatis siyang lalaking nagkakagusto sa akin. Kaya handa ka bang manligaw sa bahay? Wala kang dapat na dalhin, Rafael. Ayaw ni Abang nang nanunuhol. Bilin pa niya. Ibig bang sabihin, ipapakilala mo na ako? Pahayag ka nang. Natutuwa ito.
Ngunit hindi niya ito pinagpatuloy sa pagsasalita. Oo Rafael, payag na akong ligawan mo ko. Kapag nakasundo mong amang ko o ang pamilya ko, ay doon makukuha mong matamis kong oo. Na-enjoy nilang maikling date nila. Bumalik na sila sa mansyon. Hapon pa ang uwi niya kaya naman kung ano-ano na lamang ang ginawa niya. At pagdating ng merienda ay nagpahinga na lamang siya. Napansin lang niyang wala na si Aling Grace. Carlo, si Aling Grace napansin mo? Tanong niya nang mapadaan si Carlo. Sasabihin ko pa nga lang kay boss na umalis na si Aling Grace. Mukhang ayaw na magtrabaho sa mansyon. Naiiling na sagot ni Carlo. O sige, salamat. Napabuntong hininga siya. Ito ba ang solusyon ni Aling Grace? Ang tumakas na lang? Mukhang pinatunayan lang talaga nito na ma-pride ang pamilya nila Aling Grace at walang balak na bawiin ang mga sinabi nito. Kinahapunan ay nagpaalam na siya kay Rafael. Nais pa nga siyang ihatid nito ngunit sinabi niyang wag na dahil bukas ay magpupunta naman ito sa kanila upang magpaalam sa kanyang amang. Mas mabuting bukas na lamang malaman ng lahat ng kanyang pamilya. Pag-uwi niya ay agad siyang pumunta sa silid ng kambal at ikinuwento niyang may manliligaw nga siya. Ngunit pinakausapan niyang mga ito na huwag munang maingay sa magulang nila. Kinabukasan, maganda ang gising ni Rafael. Sa ilang taong pagbubulak-bolat, pag-i-enjoy sa iba't ibang babae. Ngayon lang siya nagkaganito. Ngayon lang niya ibinaba ang pride niya at isang probinsyana pa. Ngayon lang siya nakaramdam ng kakontentuhan sa buhay at ng takot. Takot na baka mawala ang kasiyahan na ito. Ngayong desidido na siyang hindi bumalik sa dati niyang gawain. Masaya na siya sa pananahimik niya rito sa asyenda. Boss, mukhang magandang panaginip mo ah. Naglabing-labing na ba kayo ni Salicia sa panaginip mo? Sinamaan niya ng tingin si Carlo, kaya naman nagpa-peace sign ito. Joke lang boss, pinapatawa lang kita. Bawi pa nito sa mga sinabi. Masaya lang ako na binigyan na ako ng chance ni Salicia. Imbis na i-reject na naman. Ayokong makatikim ng rejection sa taong mahal ko. Nakakapanghina sa totoo lang. Boss, ikaw? Manghihina? Parang dyan yata ako hindi maniniwala. Ikaw ang taong kilala ko na malakas, matatag, at nakakatakot talaga. Ngayon ko lang boss nakita ang pagiging funny side mo sa tuwing nandito si Salicia. At isa pa, ngayon lang din kita nakitang nataranta, naghabol, at maging masaya. Sa sinasabi mo, parang papanaw na ako ah. Natawa siya kay Carlo. Gusto mo bang manatili ako sa pagiging ganon, Carlo? Seryosong tanong niya. Hindi naman boss. Masaya nga ako kasi ganyan ka na eh. Masaya akong nakita mong babaeng makakasama mo habang buhay. Boss, ako magiging babysitter ng anak mo ha. Ayokong umalis sa tabi mo, boss. Ako kaya yung una mong girlfriend. Natatawang sabi pa ni Carlo. Eh nasan na ba yung kasama mo? Hindi ko na nakikita. Ikaw na lamang ang laging nasa tabi ko. Hindi ko naman yung sinasanti ah. Boss, nanganak na ang misis niya. Pinayagan ko na umuwi sa kanila. Sabi ko, ako na lamang ang magbabantay sa'yo. Napatango siya. Nawala na sa pansin niya dahil kay Salicia na siya nakafocus. Mamaya, aakit ako ng ligaw. Sasama ka pa ba? Boss, oo naman. Maaari ba kitang iwanan? Kahit sa kamatayan boss kasama mo ko. Carlo, hindi naman panghabang buhay na nakadikit ka sa akin. Magpamilya ka Carlo. Gaya ko. Nais kong magkapamilya ka at makahanap ng babaeng para sa'yo. Sa ngayon, boss, hindi pa? Napailing na lamang siya. Umagang-umaga rin namang nakangiti si Salicia. Nag-almusal na siya at nag-aasikaso. Nagulat pa nga siya dahil hindi pa nakagayak ang magulang niya. Napakunot ang noo niya. Inay, hindi ba kayo papasok? Kung ganon, ako lang pala ang… Hindi na siya nakatapos pa sa sinasabi niya. Hindi ka papasok, Salicia. Walang papasok ngayon. Seryosong utos ng kanyang amang. Ho, bakit naman amang? Bakit kaya hindi mo itanong sa sarili mo? Inay, ano ho bang sinasabi ni amang? Kinakabahang ani ni Salicia. Alam na ng amang mo na may pagtingin si Don Rafael sa'yo. Nakita kayo ng isang trabahador na lumabas na magkasama. At napatunayan pa namin lalo na mukhang nagkakaintindihan na kayo.
Nang harangin ni Ruben si amang mo, paliwanag ng kanyang ina. Hihintayin ko si Rafael dito. Ayaw ko ng ligaw daan sa Alicia. Sinabi ko naman sa iyo yan. At isa pa, totoo bang inaakit mo si Rafael? Totoo bang pinatulan mo siya dahil nais mong umangat tayo? Yun ang sabi ni Katya sa akin. Naniniwala ho ba kayo, amang? Ito lamang ang naitanong niya. Bakit ako maniniwala sa kanila? Sino ba sila? Kilala kita sa Alicia. Kaya nga hindi ako nagalit o nagwala. Alam kong hindi ganun ang hangarin mo. Kaya sa Alicia, ako naman ang magtatanong. Tinitigan siya nito. Gusto mo rin ba si Rafael? Kasi kung oo, maluwag ko siyang tatanggapin. Ngunit kailangan niyang umakyat ng ligaw ayon sa gusto ko. Ayokong kaagad mo siyang sasagutin. Napangiti si Alicia at niyakap na lamang ang amang niya. Kabado si Rafael. Buong buhay niya, ito lang pala ang katatakutan niya. Ang pagharap sa magiging biyenan niya. Well, advanced si Rafael. Ayaw niyang palagpasin ng pagkakataon kaya nais niyang mapakasalan na si Alicia once na masettle na ang lahat. Masyado niyang mahal ang dalaga kaya nais niyang mabakuran na agad ito. Boss, ayos lang yan. Kapag hinabol ka ng tabak, itakbo mo si Alicia. Natatawang sabi pa ni Carlo. Sharop, saway niya bago inalis ang daga sa kanyang dibdib. Ilang balat saksak ng nakayanan ko. Eto pa kaya? Pilit niyang pinalalakas ang kanyang loob. Oo nga naman boss. Sang-ayon ni Carlo, ngunit pigil ang tawa nito. Pagdating nila sa munting bahay nila sa Alicia, ay agad niyang inayos ang sarili niya. Magandang gabi. Bati niya nang pagbuksan siya ni Alicia. Alam na ni amang. Bulong nito na ikinagulat niya at mas ikinabahag ng buntot niya. Ngunit hindi pwede. Kaya niya ito. Pasok ka na. Aya pa ni Alicia. Mabigat ang bawat hakbang ni Rafael. Boss, naiihi ka ba? At nanginginig ang tuhod mo? Puna ni Carlo. Anong nanginginig? Hindi naman ako nanginginig. Anahin ka nga. Yamot na saway niya rito. Agad niyang ibinigay ang bulaklak na dala niya sa inay ni Alicia. Sabi kasi ligawan muna ang magulang nito. Kaya ang inay muna nito ang binigyan niya ng bulaklak. Imbis na si Alicia. Salamat, nag-abala ka pa. Maliit na bagay. Maaari ako magpa-deliver ng isang truck na... Natigilan siya at lihim na napadaing nang tapakan ni Alicia ang paa niya. Ano ka mo iho? Wala ho. Naiiling pa siya. Nandito ka na pala, Don Rafael. Rafael na lamang po at magiging asawa ko na po si Alicia. Muli ay tinapakan ni Alicia ang paa niya. Maging humble ka naman ng konti. Bulong nito. Natawa naman si Alicia. Amang, nagbibiro lamang ho si Rafael. Liligawan pa lamang po niya ako. Pilit na tumawa si Alicia. Habang si Carlo naman, nang sulyapan niya ay naiiling. Alicia, ilabas mo na ang alak na pinabili ko. Mas magandang mag-usap kapag nagiinuman. Utos ng amang nito. Napabuntong hininga naman si Alicia kay Rafael. Napaka-prangka nitong tao at walang paligoy-ligoy. Grabe naman palang manliligaw mo anak. Mukhang hindi pa marunong. Natatawang sabi ng kanyang inay na sinundan pala siya sa kusina. Palibhasa inay, ngayon lang yan umakyat ng ligaw sa babae. Dati yata yung mga babae ang lumiligaw kay Rafael. Kinikilig ako anak. Kayo ho bang nililigawan? Napangiwi si Alicia. Inay naman, kay amang na ho kayo. Natawa naman ang inay niya. Hindi naman kasi si Rafael ang tinutukoy ko. Kung hindi si Carlo, simple ngunit gwapo. Sus, inay naman, anak na ho ninyo iyon eh. Ikaw na bata ka, parang sinabi mong napakatanda ko na. Natawa na lamang si Alicia bago dinala na ang alak sa mga bisita nila. Pinaupo naman siya ng kanyang ama sa tabi ni Rafael. Kinausap sila nito at tinatanong kung seryoso ba sila. Para kay Alicia naman ay sa tingin niya handa na siyang pumasok sa isang relasyon. Amang, napakasaya ko na pinayagan mo kong... Hindi nakapagsalita pa si Rafael dahil gumawa na naman ito na parang bata. Ganito na ang eksena sa bahay nila sa Alicia.
Lasing na kasi si Rafael at ang amang niya, habang si Carlo ay hindi naman nag-inom dahil sa binabantayan niya si Rafael. Tignan mong dalawang to, para mga baliw na. Naiiling na wika ni Salisha kay Carlo. Ang boss ko, yan ngayon lang yan naging ganyan. Naiiling si Carlo. Kinakatakutan siya sa trabaho namin. Ngayon ay ikaw nang kinakatakutan niya. Sana lang, wag mo siyang sasaktan, Salisha. Pakiusap ni Carlo. Kapag nagloko-lokohan ng boss mo, masasaktan talaga siya sa akin literal, Carlo. Sagot ni Salisha. Amang! Gumagapang na si Rafael. Nakahiga naman ang amang ni Salisha sa lapag at nang narating ito ni Rafael ay agad nagyakap ang dalawa. Napabuntong hininga si Salisha. Inay, ipasok na ho ninyo si amang sa kwarto. Ako na hong bahala kay Rafael. Pagkakapihin ko muna ng matapang bago ko ipauwi kay Carlo. Agad namang inalalayan ni Carlo at ng inay niya ang kanyang amang. Carlo, kapag naging aswang ang inay ko, sigaw ka lang ha. Biro pa niya sa dalawa. Sinamaan naman siya ng tingin ng kanyang inay. Napailing na lamang siya bago si Rafael naman ang inalalayan patayo. Kahit na bigat ay pinilit niyang mapaupo si Rafael. Bakit ba kasi naglasing ka pa? Naiinis niyang tanong. Ayos unang akyat mo ng ligaw pinahirapan mo pa ako. Nagmulat si Rafael. Napangiti ito nang masilayan siya. Ikaw ba ang anghel na pinababa para sa akin? Lasing ka lang. I love you. Ngumuso si Rafael na nangihingi pa ng halik. Ayaw mo na sa akin? Ayaw mo na akong ikis? Nalungkot ito. Sabi na nga ba wala talaga akong pag-asa. Pagdadrama pa nito. Hinagka niya ito sa pisngi. Pahinga ka na. Gusto mo bang magkape? Mahal mo ba ako? Kasi ako, mahal na mahal kita. Napangiti si Salisha. Kahit lasing ka na, nagagawa mo pa rin akong pangitiin. Hinaplos niya ang buhok ni Rafael. Natigilan lamang siya nang biglang lumabas si Carlo. Si inay, tanong niya. Matutulog na rin daw. Ayaw nang palabasin ng amang mo Si boss naman binili na, iuwi ko na lang. Sabi, bantayan ko daw kayo at baka... Natigilan si Carlo at napasipol pa. Baka ano? Baka gumawa kayo ng baby daw. Napailing si Salisha bago inirapan na lamang si Carlo. Lasing na lasing si Rafael. Dito na lamang siya matutulog sa lapag. Maglalatag ako. Sa kotse na lang ako matutulog. Napatango siya kay Carlo. Gusto mo bang magkape? Magtitimpla ako. Hindi na, antok na rin ako Mas mabuti nga rito muna kami magpalipas ng gabi. Wala kasi mag-aasikaso kay boss sa mansyon. Kakaawa naman. Tumango na lamang si Salisha at napangiti. Inaalala talaga ni Carlo si Rafael. Natutuwa siya na kahit wala pang babaeng natitipuhan noon si Rafael, ay may Carlo naman siyang nag-aalala sa kanya. Habang tulog si Rafael, ay pinagmamasdan ito ni Salisha. Ngunit naisipan niyang punasan ito dahil pabaling-baling ito at hindi makatulog ng mahimbing. Kumuha siya ng maligamgam. Madahan niyang inalis ang pangitaas nito. Ngunit nagulat siya nang magsalita ito. Please don't. Mahal na ako. Ayokong masaktan si Salisha. Ayokong magalit siya. Mahal na mahal ko siya. Napangiti siya bago nagsalita. Ako to, si Salisha. Mahal na mahal din kita, Rafael. Kahit ano pang maging tingin nila sa akin o ano pang sabihin nila, hindi kita iiwan. Babaliwalain ko ang lahat, gaya ng pagbabaliwala mo sa kanila. Ngayon naniniwala na ako na totoong mahal mo ko. Simula ngayon, mamahalin na rin kita gaya ng pagmamahal mo sa akin. Hinaplos niya ang mukha nito. Tinuloy na niya ang pag-alis sa pangitaas ni Rafael bago niya ito sinimulang punasan para kahit papaano mawala ang kalasingan nito. Matapos mapunasan ay niligpit na muna niya ang ginamit niya bago bumalik. Ngunit nakita niya nakaupo na ito na parabang takot na takot. Agad niya itong niyakap. Oh, bakit? Ano nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Akala ko, iniwanan mo na ako, Salisha. Natakot akong baka iwanan mo ako, may angel. Lumuluha si Rafael. Sa awa ni Salisha ay tinuyo niya ang luha nito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nandito lang ako, Rafael. Hindi kita iiwan.
Mangako ka na hindi mo ko iiwan, Salisha. Mababaliw ako kapag nawala ka sa akin o kapag inagaw ka ng iba. Pinapangako ko na sa'yo lang ako. Mahal kita, Rafael. Wala kang dapat ipag-alala. Ngumiti na ito. Naiihi ako. Bulong nito. Agad naman niya itong inalalayan palabas upang makaihi. Pagewang-gewang si Rafael kaya hindi niya ito maaaring bitawan. Napaiwas na lamang siya ng tingin nang makita niyang binubuksan na nito ang zipper ng pants nito. Ngunit ang tangkain niyang silipin ay hirap itong buksan. No choice si Salisha kaya naman siya nang nagbukas. Huwag mo namang sabihin ako pa rin na maglalabas niyan. Tanong niya. Pwede naman. Nakangiti si Rafael. Seryoso ka? Bigla siyang kinabahan. I'm just kidding. Ayokong biglain ka. Tsaka ayokong samantalahin ka, Salisha. Nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos umihi ni Rafael ay agad na silang pumasok sa bahay. Pinahiga na niya ito. Magpapaalam na sana siya upang pumasok sa silid niya nang hilahin siya ni Rafael at pakiusapan na tumabi muna. Napalunok na lamang siya at hindi na nakasagot. Nakaunan siya sa bisig ni Rafael habang ang isang kamay nito ay nakayakap sa kanya. Huwag ka matakot. Wala akong gagawin. Nais ko lang makatabi ka ngayong gabi. Ngunit kapag inabot sila ng amang niya, ay tsak na maghahabol talaga ito ng itak. Kaya naman gigising na lamang siya ng maaga upang lumipat. Hindi ko na yata nakikita si Rendon. Tanong ni Rafael sa kanya. Mukhang busy siya. Sana wag mong pagsilosan si Rendon dahil kaibigan ko lang naman talaga siya. Akala ko, siya talagang gusto mo eh. Alam mo ba na gusto kong sugurin ka sa bahay niyo nung time na pinapasok mo si Rendon sa silid mo? Ayang ka na naman, pinapaalala mo na naman sa akin yung hidden cam mo. Hindi ka nga nagsasamantala, nasilipan mo naman ako. Napairap siya. Kaya pala sabi mong may perils ako kasi nasilip mo na pala. Ngunit pagsulyap niya kay Rafael ay tulog na ito. Masakit ang ulo ni Rafael nang magising siya. Tinanghali na nga siya kaya naman agad siyang bumangon at lumingalinga. Nakita niya si Carlo na nagkakape. Kausap ang amang ni Salisha. Magandang umaga, amang. Agad niyang bati bago akmang ililigpit ang hinigaan niya nang awatin siya ng inay ni Salisha. Iho, ako nang mag-aayos dyan. Maghilamos ka na sa labas at pagkatapos ay magkape ka na. Si Salisha ay nagdidilig sa labas. Napatango na lamang siya. Sinulyapan niya pa si Carlo na prenteng nakaupo at hindi man lang siya binate. Sayang-saya ito sa pakikipag-usap sa amang ni Salisha. Agad siyang napangiti paglabas niya. Nasulyapan kasi niyang dalaga. Agad niya itong niyakap mula sa likuran nito. Good morning, may angel. Gising ka na pala. Naingayan ka ba sa kanila? Nagtatawanan sila kanina kasi nakanganga ka raw matulog. Napangiwi si Rafael. Pasimuno ang Carlo na yun. Naiiling pa siya. Huwag na muna kayong pumasok ngayon. Aalis tayo. Nais kasi ni Rafael na mag-outing naman sila bilang bonding. Nais pa kasi niya na makaklose ang magulang nito. Mas nauna pa nga kasi yata si Carlo na makaklose ang magulang ni Salisha kesa sa kanya na magiging manugang nito. Ano na naman ba tayo? Humarap sa kanya si Salisha. Saan mo na naman ba binabalak na magpunta? Mag-outing lang sana. Nanliligaw pa ako, remember? Maghapon, magdamag. O kahit araw-araw. Walang pahinga ang panliligaw ko. Ayos lang. Natawa si Salisha sa sinabi niya. Ang aga mong bumanat ah. O sige na, hilamos ka na muna. Tapos, sabay na tayong mag-almusal. Kahit patanghali ka nang bumangon. Hinintay mo ko? Hindi makapaniwala si Rafael. Ang akala kasi niya ay nauna na mga itong mag-almusal. Ngunit si Salisha, hinintay pala siya nito. Oh, wag mong sabihin kinikilig ka na dahil doon. Tanong ng dalaga na ikinaiwas niya ng tingin. Dahilan para mas mahalata siya nito. Natawa ito. Alam mo, pagdating sa akin napaka-soft-hearted mo, Rafael. Para kang nagbibinata. Kakatuloy mo pa lang ba? Natatawa pa si Salisha. Gusto mo ba makita? Nakangising tanong niya. Napailing si Salisha bago siya kinurot sa tagiliran. Napakaano mong talaga. Alam mo,
Kagabi ka pa nangaakit, Rafael. Natawa na lamang siya bago ito hinagkan sa forehead at naghilamos na. Matapos maghilamos at magsipilyo dahil ginamit niya ang toothbrush ni Salisha. Walang pandidiri si Rafael at lalong wala siyang pake sa iisipin ng iba. Pumasok na siya sa bahay at nagtungo sa kusina kung saan naghahanda na si Salisha ng almusal nila. Malawak ang ngiti niya habang pinagmamasdan ng dalaga. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Bulong pa niya. Kung magiging close na ba kami ni Amang, masasagot mo na ako? Tanong pa niya na ikinatango naman ni Salisha. Kaya naman agad niyang pinuntahan ng amang nito at niyakap. Amang, pakiusap. Gustuhin mo na ako. Ikaw na bata ka. Hindi ako pumapato sa kapwa ko lalaki. Inambahan siya nito. Oo, hindi naman yun, Amang. Nais kong payagan mo na akong pakasalan si Salisha. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa siya. Close na ba tayo, Amang? Tanong pa niya. Napailing si Amang. Si Salisha ang tanungin mo kung papayag. Hindi naman ako ang pakakasalan mo. Natatawa pa ito. Napakapilyo ninyong dalawa. Mga bagong henerasyon ng mag-boyfriend at girlfriend ngayon. Kakaibang talaga. Naiiling na sabi pa nito. Dahil sa pagmamahal ni Rafael kay Salisha, ay napapayag na niyang dalaga. Naghanda na sila para sa kasal. Ang payo naman ng ina at ama ni Salisha ay alagaan at mahalin niya ito. Hindi man sila matagal naging magnobyo at dumiretso agad sa kasalan, hindi naman nangangahulugan na hindi niya liligawan ng kanyang magiging asawa. Ayaw lamang kasi ni Rafael na pakawalan pa si Salisha, kaya halos maglumuhod siya sa amang nito na pakasalan lamang ang babaeng nakabihag sa kanyang puso. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Carlo habang inaayos ang necktie niya. Sino bang hindi? Taong mahal ko na yun. Ganito ka rin kapag nahibang ka sa pag-ibig. Maaaring tinatawanan mo ko ngayon pero hindi na kapag ikaw na ang nakaranas nito. Boss, hindi ko naman sinasabing hindi mangyayari sa akin yan. Natatawa lang talaga ako na ang boss kong tigasin. Napalambot ni Salisha. Isang babaeng simple, mabait, at malaanghel ang kagandahan. Sino ba namang hindi magkakagusto sa kanya? Kita mo na lang si Rendon, boss. Patay na patay yun kay Salisha. Hindi lang makaporma kasi ikaw ang pinili. Pero alam mo, mas mabuting pinili ni Rendon ang pagkakaibigan nila. Selos na selos pa ako sa kanya na friendzone naman pala agad. Natawa si Carlo. Boss, parang hindi ka nireject ah. Sino ba naman kasing lalaki magpapadeliver ng isang truck na bulaklak? Malay ko ba naman kasing isang bulaklak lang pala? Hindi mo naman sinabi sa akin. Napairap siya. Well, let's just forget about it. At least ngayon ikakasal na kami ni Salisha. Habang nag-uusap si Carlo at Rafael, si Salisha naman ay nakasakay na sa kotse patungo sa simbahan. Kasama niya ang kanyang inay na walang humpay ang pagluha. Inay, may patay ho ba? Kanina ka pang lumuluha dyan Tingnan mo yung eyeliner mo. Humuhulas na. Ang totoo, naiiyak na rin si Salisha. Anak, hindi lang ako makapaniwalang ikakasal ka na. Ang perlas mo anak ha, iingatan mo yan. Sa asawa mo lang yan. Huwag mong ipapatikim sa iba, naiintindihan mo ba? Napailing si Salisha, imbis na nag-e-emote na. Gusto niyang matawa. Inay, ano ho bang tingin mo sa akin? Parang bukas na pinto na papapasukin ng kung sino-sino. Ako ho ba'y gunting nabubuka-buka ka sa kahit na sino? Inay naman, napakaanong mag-isip? Anak, gusto ko lang namang magpaalala. Sana huwag kang lumayo sa amin. Sana'y dito pa rin kayo sa hasyenda manirahan. Oo naman inay, napag-usapan na po namin ni Rafael na dito na lang. Niyakap siya nito at naging emosyonal na naman sila. Pagdating sa simbahan ay naging maayos naman ang lahat. Nadatnanan nila si Rafael na nag-iintay sa harap ng altar. Naging maayos ang seremonya at sa hasyenda ang venue. Buong kababaryo nila ay imbitado, ngunit hindi sumipot ang pamilya ni Katya. Iniisip na lamang ngayong ganap na silang mag-asawa. Alam naman nilang may mga kakaharapin pa sila ni Rafael, ngunit nakagabay naman ang kanyang mga magulang. Sa pagsisimula nila ng kanilang buhay, sinisigurado ni Salisha na hindi naman mauuwi sa hiwalayan ng lahat kung sakaling may pagsubok na namang dumaan.
Sa ngayon, i-enjoy na muna nila ang kanilang unang araw bilang mag-asawa. Wakas.